Ilang pulis at sundalo ang pinarangalan ng Metrobank Foundation dahil sa kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho. At ngayong umaga po makakasama natin ang ilan sa kanila, si Chief Inspector Byron Alatog, ang Chief of Police ng La Trinidad Benguet. Good morning, sir, and congratulations. Si PO3 Comet Dumanging, tama po ba, ma'am? Yes, ma'am. Alright, ng Santa Rita Police Station sa Pampanga, kabalin ko ito. Okay, at kabilang sila sa country's outstanding police officers in Service for Cops awardee ngayong taon. At kasama rin natin si Commissary Steward 2nd Class Felix Guaves, Platoon Sergeant ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy, na kabilang naman sa The Outstanding Philippine Soldier o TOPS awardee ngayong taon. Congratulations, sir. Thank you po, ma'am. Okay, magandang umaga sa inyo at congratulations. Malaking karangalan ito sa inyo, I suppose. Opo, ma'am. Paano ba kayo sumali dito sa Metrobank Foundation? Nag-apply ba kayo dito? Paano ba? Ina-applyan po siya. Ina-applyan siya. Okay, tapos ano yung pakiramdam ninyo na kayo yung itinanghal na ilan sa mga pinakamagigiting at kapita-pitagan na mga sundalo at saka pulis ng Pilipinas? Well, for me, I was very happy. Kasi tinatayo ko po yung bandila ng aking pangalan, ng aking pamilya. And of course, tinatayo ko rin po yung bandila ng Police Cordillera. Did you expect this, ma'am? Kayo po, Ma'am Comel? Actually, hindi. Kasi nationwide ang search. Tapos, ano siya, prestigious talaga yung search ng Metrobank and the Rotary Club. Kaya nung tinanong, una pa lang, para maging finalist ka lang dun sa search nila. It's an honor. It's really an honor. Tapos, mapasama ka pa talaga doon sa mananalo na matatanghal, na ma-judge ka na the country's outstanding police in service. Talagang, it's really an honor. Kayo, Sir Felix? Bilang isang sundalo po, nagpapasalamat po ako dahil kinikilala po ng Metrobank Foundation at ng Makati Metro Rotary Club ang aming nagawa. At ito po ay isang malaking karangalan sa sarili ko, sa pamilya ko at sa unit na pinagsisilbihan ko. Mga kapuso, ito pong si Sir Felix. Kayo po yung isa sa mga binihag po kayo ng Abu Sayyaf dati. Tama po ba? Nabihag po. Nabihag po kayo ng Abu Sayyaf, pero nakatakas po kayo at kayo yung naging susi para malaman ng military kung saan yung kuta ng Abu Sayyaf at matugis talaga sila. Paano po nangyari nun, sir? Inisip nyo ba po nung panahon na kayo po yung na-hostage, nabihag, talagang ito na ang katapusan ninyo? Ano po ba tumatakbo sa isip ninyo nung panahon yun? Anong makuha po ako ng Abu Sayyaf, ma'am? Siyempre, inisip ko po last time ko na yon kasi alam po naman natin na yung mga kalaban natin is namumugot po kung ano-anong ginagawa sa mga kalaban. At nagpapasalamat nga po ako dahil nalagpasan ko yung mga Paano kayo nakatakas, sir? Nagkataon lang po na dumaan yung dalawang helicopter. So natakot po sila, akala po nila bubombahin kami. Nagtakbuhan po sila at nung makita ko pong tumakbo sila, diretso tumakbo din po ako pabalik sa pinanggalingan namin. At nung makarating po ako sa dagat, nilangoy ko po yung barko para marating. Gaano kalayo po yung nilangoy ninyo, sir? About 2 to 3 miles po yun. Ilang oras niyo po yung nilangoy? 2 hours po, ma'am. 2 oras walang tigil na languyan. Yes, ma'am. Nako. O tapos, pagkatapos nun, tinuro nyo na kung saan yung kuta ng Abu Ma'am, Sayyaf. kasi tinago ko po yung baril ko noon, ma'am, kasi hindi ko na po mailangoy. At nung masave po ako ng tropa, nakuha po ako doon sa rubber boat. Nung magising ko ako, nasa barko na po ako. At nung pagkaumaga po, saka na lang namin binalikan yung baril na itinago ko. Siguro napaka-traumatic on your part yung ganitong klaseng karanasan. Pero ngayon po ay aktibo pa rin kayo sa serbisyo at handa pa rin sumabak, sir? Oo, ma'am. Ito ay traumatic talaga na pangyayari dahil alam po natin na ang hirap po ng buhay ng makuha ng ng mga kalaban natin. Pero bakit po, sir, tuloy-tuloy pa rin po sa pagsiservisyo kahit na, kumbaga, malalagay sa alanganin ng buhay? Siyempre po dahil dito po tayo kumikita para sa pamilya, kailangan po ng pamilya natin yung trabaho. Kayo naman po, sir, kayo po ay taga La Trinidad sa Benguet. Tama po ba? Apo, ma'am, taga-Bontoc ako. Taga Bontoc kayo. Yes, oo. Pero kayo po ay nakilala dahil po sa inyong pag-organize ng community. Yes, ma'am. Oo, ang tawag nyo dito ay parang strawberry mechanism ba? Tama ba? Yes, ma'am. Actually, yung Strawberry Policing is Policy. program po yan. It's an acronym na
nabase po sa number 1 na product ng La Trinidad Benguet, which is yung strawberry po. Strawberries, Yun po ang oo. hinanap po ng ating mga turista pag pumupunta sila na Trinidad. So, ito po ay programa na infuse po yung kwan nito, yung in-infuse namin yung programs ni yung mayor namin na si Honorable Edna Tabanda, na yung agenda, executive agenda na po is more on participative leadership. So, sa amin po sa Kapulisan is we infuse that as participative policing po. Doon po namin in-infuse yung ano ng gusto ng mayora. Okay. At saka yung ano ba yung policies din ang gusto ng higher headquarters, like may mga programs like the GIS BCA or Geographic Information System Based Crime Analysis na inimplement ni General Magalong before, na siya ngayon po yung CIDG Director ngayon. Ginamit po namin yan na pagtukoy sa mga 3 most prevalent crimes sa aming municipality, at doon po in-infuse namin yung pag-identify sa mga ganyang So dito, klaseng krimen. hindi lang police work na talagang pagtugi sa mga kriminal, ginamit nyo yung teknolohiya Yes, ma'am. at ginamit nyo yung suporta ng community. And also the higher headquarters, like pagdating mo din po ni General Neres, ang isang directives niya po is to mobilize yung barangay natin. Like, so ang isang ano niya is we have to strengthen the barangay defense system. So ang point po doon is dapat lahat ng barangays natin is alam lahat ng mga nasa bahay doon or yung mga borders, mga estudyante. So sa madaling salita, ang paglaban ngayon sa krimen, hindi na lang yung pulis makikipagbakbakan, Opo, ma'am. makikipagbarilan. Kailangan gamitin na may bago kayong sandata, technology, Yes, at yung community, Community. participation. Yung At Yes. kayo po, Ma'am Comet, yung technology na yan ang ginamit nyo naman sa Santa Rita, sa Pampanga. Kung mga kapuso na napapadaan kayo sa Pampanga, nakikita ninyo yung acronym na Drugs and All Dreams, di ba? DEAD. At ito isang text hotline. Kayo po ang may pasimuno nun. Yes, kasi may nabasa ako noon na ano siya, acronym siya na DEAD. Tapos inadapt ko siya, nilocalize namin siya sa Santa Rita. Tapos inilagay namin yung hotline number ng station. Tapos may nakalagay ako doon na lahat tayo, meron tayong pananagutan sa mga kasakapwa natin. So yung simpleng impormasyon na maibibigay nila, maite-text nila doon sa hotline number na yon, maise-save natin yung dream nung pwedeng yung gumagamit na o yung masusuplayan pa nila na commonly mga out-of-school youth yan. So ganyan. nakatulong ba itong text, nagkaroon ng text hotline na may direct line sila to the Chief of Police para bumaba yung krimen sa Santa Rita, Pampanga? Yes, ang daming mga pumasok na mga information doon. So yung community, nagte-text sila doon, binibigyan kami ng raw information, and then yung mga police, led by the Chief of Police, yung ng Chief of Police namin, dinedevelop nila yung trabaho hanggang sa tinitignan nila yung katotohanan nga ba ng information na yon, kung totoo siya. Tapos ide-develop talaga nila hanggang sa makukuha nila kung sino yung pusher. Sa amin kasi, hindi naman namin target yung user. Masisave natin sila kung makukuha natin yung pusher. So yung At pusher ito ang hindi kinuha. magagawa ng pulis kung sila lang. Yes. Kailangan ng community participation dito. Sobrang kailangan talaga ng active participation ng community. Tapos lahat naman halos meron silang cellphone, kaya yun ang pinaka-easy access para malaman namin, masabi nila sa amin, yung mga problema within the community. Alam naman natin na ang mga pulis at saka mga sundalo, hindi naman kayo yung highest paid government employees dito sa ating bansa. Lalo na po sa mga sundalo, kayo po minsan napapabalita yung mga bota ninyo, yung mga uniform ninyo na medyo sira-sira na, yung may mga ganyang mga ano. Pero ano po ang driving force ninyo, sir? Bukod po sa ito po yung livelihood ninyo, ano po yung driving force ninyo, Sir Felix? Para po, kumbaga, itaya ang inyong buhay kahit na hindi naman ganun kataas ang sweldo ng isang karaniwang sundalo ng Pilipinas. Unang-una po, siyempre, bilang sundalo po, kailangan natin magserbisyo sa bayan natin, sa mamamayan. At pangalawa po yung pamilya, dahil wala naman po tayong iba pang mapasukan na trabaho. So, nagsimula po tayo sa pagiging sundalo at doon na lang po tapusin yung pagsiservisyo sa bayan. Now, kayo naman sa mga pulis, alam naman natin, pag minsan sa balita, hindi masyadong kagandahan yung image ng mga pulis. Minsan sa mga pelikula rin, ganyan, di ba? Palagi rin hindi maganda yung image ng mga pulis. May sinasabi, mga kurakot, yung mga ganyan, nangungutong.
Kayo personally, kapag nakaka-receive kayo ng ganitong klaseng negative feedback tungkol sa mga pulis, hindi sa inyo, pero kumbaga sa inyong hanay, anong pakiramdam ninyo? At isa ba ito sa nagiging driving force ninyo para lalo pang pagbutihin yung inyong ginagawa? Opo ma'am, isa din yun po sa pan natin sa negative pan ng PNP na maraming talagang nangyayari. But on our side is it's more na challenge sa PNP na hindi naman lahat ng kapulisan po ay ganun. So nasa lahat po ng kanto diyan maraming mababait, magagaling na kapulisan natin. So ang ano lang natin sa kanila is we just have to do our job, gawin natin ng tama para kahit ano man ang sabihin nila is nakikita pa rin naman na maganda pa rin yung ginagawa ng ating kapulisan. Kayo po, ma'am, comment. Sa amin naman in Santa Rita, mostly nung mga activities namin, lalo na sa PCR, wini-win talaga yung trust ng community. At makikita mo naman yun dun sa napakabilis na response nila sa amin. Kagaya kapag para mabawasan namin yung problema ng mga out-of-school youth, kaya nagbibigay kami ng mga school supplies kapag pasukan na siya. Pero I'm sure na nalulungkot din kayo kapag may nababalitaan kayo mga pulis na sa inyong hanay na medyo nalilihis ng landas. Oo, syempre nakakakalungkot yun. Tsaka sa amin, parang magkakapatid kami. So, hindi namin halimbawa, Region 3 ako, tapos Region ganyan yung merong na-involve siya sa hindi maganda. Nakakalungkot siya, parang lahat kami natatarnisyan, ganon. Pero grateful kami sa Metrobank, ganyan, na dahil sa kanila, nare-recognize yung mga magaganda bang ng pulis. So, para makita rin ng community na hindi lahat, ganon. Meron talaga na medyo napapasama sa ganon. Pero still, yearly meron na makikitang magsashine na outstanding talaga. Merong mabuti pa rin sa mga pulis. At ito po, dito ngayon sa studio, ang ilan sa mga mabubuting sundalo at mga pulis na dapat tularan ng inyong hanay para talagang yung negative feedback o yung negative criticism tungkol sa inyong sa mga pulis at mga sundalo ay kahit papano'y mabawas-bawasan. Opo. Maraming salamat at congratulations sa inyong tatlo. Chief Inspector Alatog, PO3 Dumangeng at CS2 Guaves, kabilang sila sa COPS at TOPS awardees ng Metrobank Foundation ngayong taon. Congratulations.